Lihim na nakikipag-date sa kapatid ng matalik kong kaibigan sa loob ng 5 taon. Mas bata siya sa akin, pero perpekto sa lahat ng iba pang paraan. Dahan-dahan lang, Oliver. Kakasimula pa lang natin. Masyadong marupok. Ako lang ang pwedeng humawak sa'yo. Wala nang ibang lalaki ang pwedeng dumampi sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako ay sayo at sayo lamang. Magiging 30 na ako sa susunod na taon. Alam kong gusto mong manatiling lihim ang relasyon natin. Pero ang pamilya ko ay nag-iisip. Single pa rin ako. Ipinakilala nila ako sa ilang mga kandidato para sa kasal. Ina, ano ang tingin mo dito? Mahal, bigyan mo lang ako ng konting panahon. Plano kong mag-propose sa lalong madaling panahon. Nagtanong muli ang pamilya ko ngayong araw. Kung may kasintahan ba ako? Hindi ko alam kung paano sasagot. Ano ang dapat nating gawin? Masyado pa akong bata. Maghintay ka hanggang sa makapagtapos ako, okay? Sige. Patuloy akong pinipilit ng pamilya ko na magpakasal. Gusto ko ring manirahan. Ano ang plano mo? Mahalagang taon ito para sa aking karera. Maghintay ka hanggang kumalma ang mga bagay, okay? Sige. Sige. Saan ka nang galing sa lahat ng oras na ito? Ang tagal mo. Inom. Oliver, buwisit pare. Ang ingay ninyong dalawa. Nanlamig ang mga buto namin. Si Willow ay may katawan at mukha na pinapangarap ng bawat lalaki. Ngunit umiiwas siya sa lahat ng lalaki. Si Oliver lang natin ang nakakaakit ng isang diyosa tulad niya. PFT. Ilang taon na ang lumipas. Tiyak na napag-aralan na ang lahat ng mga trick. Trick? Anong mga trick? Karanasan. Anong karanasan? Alam mo na kung ano. Si Oliver ay may gusto sa isang junior mula sa high school. Pinapahalagahan niya ito parang kayamanan. Sabi niya, hindi pa siya nanligaw kanino man, walang karanasan sa date, at walang training sa kwarto. Gusto niyang ibigay sa kanya ang pinakamaganda. Kaya naghanap siya ng mga tao para pag-practicean isa-isa. Tawanan. Malapit nang bumalik ang junior. Oliver, pagkatapos ng lahat ng practice na ito, oras na para iwanan ang mas matandang babae. Bakit ka pa makikipag-date sa kanya? Huwag mong sabihin na may pakialam ka talaga. Pakialam? Magkakapakialam ka ba sa isang practice toy? Practice toy. Limang taon na ang nakalipas. Sina Oliver at ako ay nagsimula sa isang aksidente. Tawagin ng doktor. Hayaan mo akong maging lunas mo. Willow, matulog at takbo? Sinusubukan mong umalis nang hindi nagbabayad? Ano ang gusto mo? Gusto kong panagutan mo ako. Simula noon, lagi ko siyang iniiwasan. Siya naman ay walang tigil na humahabol. Oy, Willow, pasensya na. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Magkita na lang tayo sa ibang pagkakataon. Paalam. teka! Willow, May iba akong gagawin. Paalam. pero Ako. Pumayag akong makipag-date sa kanya. Itinago ito sa lahat. Akala ko 5 taon ay magbubunga ng totoo. Hindi ko inakala na nasayang ang pag-ibig ko. Mula simula hanggang wakas, isa lang akong training tool.
Gusto mo bang mamatay? Ito ang kondom niyang Master Duan. O kayo? Master, Itong 5 taon, sa bahay, sa labas, sa mga kotse, sinubukan ko ng mahigit 1,000 beses. Ito ang pinakamaganda. oh man. Tara, inom na. Willow, naisip mo na ba ang kasal na isinaayos sa anak ng pamilya Gu? Nanay, desidido na ako. Itutuloy ko ang kasal. Arranged marriage? Sis, sino ang pakakasalan mo? May kaibigan, ikakasal na. Bakit ka umalis nang walang sabi-sabi na parang ganito? Wala lang. Naramdaman ko lang biglang sumama pakiramdam. Pero okay ka naman kanina. Anong problema mo? Sasamahan kita sa ospital? Pagod lang? Bumubuhos ang ulan. Walang masakyan dito. Hayaan mo, ihatid kita. Wag. Ikaw kasi. Hindi mo ba alam na kapag nakikita kita nawawalan ako ng kontrol? Willow, baliw na baliw ako sa'yo? Paano kung isang araw, hindi mo na ako mahawakan? Magkasama tayong nagtatrabaho. Bakit ngayon ka lang titigil? Ang mga lalaki, kayang paghiwalayin ang pag-ibig at pagnanasa. Ang mga babae, hindi. Wala na. Nag-iisip lang ng malakas. Lalong lumalakas ang ulan. Tara na. Ginoo, bumalik na ako sa bansa. Ang lakas ng ulan. Wala akong masakyan. Anong gagawin ko? Susunduin kita. Willow, may biglang emergency. Kaya mo bang mag-taxi mag-isa? Gawin mo na ang sayo. Gustong-gusto kitang bilhan ng kwintas habang buhay. Ipagdiwang ang bawat kaarawan mo. Sabay tayong lalakad hanggang sa dulo ng panahon. Hindi ka bibitawan. Tingnan mo. May shooting star. Mag-wish ka. Walang hanggan. Walang hanggan. Matagal nang nakikinig sa kasinungalingan. Muntik na akong maniwala na mahal talaga ako. Oliver, 5 taon kitang minahal. Ngayon, pinili kong tigilan ka ng mahalin. Iiwan na kita. Magpakailanman. Ate. Ate. Ang init, ate. Bakit ako nandito? Dinala kita para magpa-check up. May lagnat ka ng 24 oras. Matanda ka na. Hindi ka man lang marunong mag-alaga sa sarili mo. Ako na ang magbabayad. Hintayin mo ako, ha? Ella, Sen, bakit ka nandito? Hindi ba kita inihatid sa bahay? senior gusto kong magluto ng lugaw sa bahay. Pero hindi ko sinasadyang nasunog ang kamay ko. Tara.
Paumanhin po. Pwede bang kumuha ng isa pang resibo ng bayad? Hindi ba pumunta ang nobyo mo para asikasuhin iyon? Babalik din siya agad. Hindi na siya babalik. Gising. Gising. May backflow ng dugo ang IV mo. Mag-isa ka lang pumunta sa ospital? Walang kasama? Pamilya? Nobyo? Wala akong nobyo. Ate, Kaya ikaw ang nobyo niya. Bakit hindi mo siya binantayan? Masyadong matagal ang backflow ng dugo. Ito ay maaaring mapanganib. pasensya na. May nakita lang akong kaibigan at nagkwentuhan. Nang bumalik ako, wala ka na. Tapos na. Pwede ka nang umalis. Si. Ihahatid kita sa bahay. Magpahinga ka. Senior. Oh, Ella. Senior, naalala ko lang. Hindi pa ako tapos magsalita. Senior. Sino itong babae? Sino po itong babae? Pinakamatalik na kaibigan ng ate ko. May sakit siya. Nandito ako para samahan siya. Palihim kang nakikipag-date sa akin sa loob ng 5 taon. Itinatago mo sa lahat. Pero, ang talagang gusto mong itago ay si Lynn Chuchu pala. Kumusta, ate? Ako si Lin Chuchu. Hi, Willow Johnson. Ang mga kaibigan ko ay naghahanda ng welcome party para sa akin. Senpai, sasama ka ba sa amin? Dapat sumama rin si Ma'am Willow, magsaya tayo. Hindi kailangan. Sige, sabay tayong pupunta. Si Chuchu ay nasusuka. Kailangan niya ang front seat. Hayaan mo siyang umupo doon, okay? Umupo ka na. Siyempre, ibibigay ko na ang upuan at hahayaan na rin kita. Siya? Strawberry candy. Mula noong high school, sinabi ko na, mahal ko ang strawberry candy. Kahit sa malakas na ulan, binibili mo ito para sa akin. Pagkatapos tuwing nagkikita tayo, dinadala mo ako ng ilan. Hindi ko alam na gusto mo rin pala. Ang cute ng dekorasyon na ito. Hindi ba ito ang Doraemon na mahal ko noong 5 taon na ang nakalipas? Hindi ko akalain na magugustuhan mo ito. Ang bango ng cologne na ito, binanggit ko lang kamakailan kung gaano ito kakaakit-akit kapag ang mga lalaki ay gumagamit ng pabango na ito. Hindi ko naisip na gagamitin mo rin ito. Hindi ko akalain na ikaw, na malaya ang diwa kapag tunay na nagmamahal ay kikilos na parang isang lalaking may crush sa unang pag-ibig. Lihim na natututunan ang kanilang mga kagustuhan. Nandito na sila. Bilis. Wow. Pagkatapos ng 5 taon na ito, si Oliver ay napaka-gentleman pa rin. Mukhang lahat ng inumin ni Ella ay mapupunta sa mga kamay ni Oliver ngayong gabi. Obvious isang salita mula kay Ella at iinom siya hanggang mamatay ng walang reklamo. Bukod dito, single naman si Jikshu. Ate, huwag mo silang pakinggan. Huwag mo itong dibdibin. Ito ang welcome party ni Ella. Hindi ito ang tamang oras. Sa ibang araw. Kapag mas maganda ang timing, gagawin ko tayong opisyal. Ang relasyon natin. Sa susunod at sa susunod pa. Kapag ang lalaki ay ayaw kumilos, palagi siyang makakahanap ng dahilan. Oliver Dixon, wala nang susunod na pagkakataon. O anumang kinabukasan.
Uy, Tara. Maglaro tayo ng dice ngayon. Oo, Tara. Ate Willow, sumali ka sa amin. Tara na. Lumapit kayo. Maupo ka. Maglaro tayo ng dice. Walang grupo ngayon. Bawat isa para sa sarili. Si Ate Willow ay iinom ng 3 shot kung matalo siya. Oy. Si Ate Willow ay dapat 30 na ba siya ngayon? Sa mga taon sa trabaho. Lahat ng mga taon na ito. 3 maliit na inumin. Dapat madali lang, di ba? Wow, kahanga-hanga, Ate Willow. Talagang kahanga-hanga. Ituloy natin. Susunod na round. Oh, natalo si Ella. Turn ni Ella. Dalhin ang mga shot. Ngayon. Nako. Ang ating senior na si Oliver ay napakagwapo. Hindi kayang makita. Si Ella ay magdusa. Ituloy mo, huwag tumigil. Natalo na naman si Ella. Tara maglaro pa ng isang round. Natalo na naman si Chuchu, inom na. Patuloy na uminom. Anong nangyayari? Ang swerte mo ngayon ay wala. Inom. 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 Sa wakas nakita, napakasaya ko. Sa buhay na ito, ikaw lang ang gusto kong makasama. Ayaw kong ikaw ay magkaroon ng anumang masamang karanasan. Magkakaroon ka ng kung ano ang mayroon ng iba. Natutunan ko kung paano pasayahin ang aking babae. Anong mga regalo ang ihahanda? Kung paano humalik ng tama. Gusto ko lang tayong magkasama. Gawin kang pinakamasayang babae. Talagang gusto kita. Sobrang mahal kita, Ella. Sino ang tinatawagan mo? Ate. Ate. Maputla ka. Anong problema? May nasabi ba akong mali? Nakainom ako ng sobra. Wala akong maalala. Willow, Tara, inom pa tayo. Oliver Dixon. Ano ba talaga ang kahulugan ko sa'yo? Bakit si Willow Johnson biglang umalis sa party? Baka naman nakita niya ang senior natin na nag-cover kay Ella. Nainggit siguro. Ewan ko, bakit mo pa siya iisipin? Kilala ko ang senior natin. Hindi niya magugustuhan ang matandang bruhang iyon. Narinig ko? Hindi lang siya kaibigan ng kapatid niya, kundi laruan din siya sa loob ng 5 taon. Isang babaeng lampas 30 na humahabol sa mas bata. Walang hiya. 5 taon na ang nakalipas, may dayuhan na nanliligaw sa akin. Nalaman ng senior nagsiselos siya na baliw at natulog sa matandang babaeng iyon. Uy, Ella. Sabi ng mga senior magtatapat daw siya sa birthday party niya sa loob ng 10 araw. Oo ka ba? Depende sa performance niya. Hindi ko inakala na ang 5 taon kasama si Oliver Dixon ay magiging katatawanan ako. Willow, mataas ang tingin sa'yo ng tito mo. Tuwang-tuwa siya. Pumayag ang anak niyang si Ethan na magpakasal kayo. Babalik siya sa loob ng 10 araw. Kailan ka babalik sa Hucheng para sa pagkikita? Masabihin mo kay Ethan, sa loob ng 10 araw, magkita tayo sa opisina ng rehistro. Miss Johnson, nagre-resign ka? Hindi mo ba sinabi na maninirahan ka kasama ng nobyo mo at magpapakasal sa Beicheng? Bakit bigla desisyong bumalik sa Hucheng? Oo, gusto kong magpakasal, kaya kailangan kong bumalik sa bayan ko. Wala nang natitira sa Beicheng na mapapakasalan ko. Miss Johnson, baka dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Nasa tabi ka ni Mr. Dixon sa loob ng 5 taon, nagtatrabaho ng walang pagod para palaguin ang kumpanya. Ang iyong pagsisikap ang nagpaging posible sa lahat ng ito. Desidido na ako. Sige. Tatawagan ko si President Dixon. President Dixon, Willow, halikan mo siya! Halikan mo! Halikan mo! Busy siya.
Kukunin ko na lang ang pirma niya. Bakit hindi ka nagluto ngayon? Walang laman ng ref. Kailangan mong matutong magluto para sa sarili mo. Bakit mo inubos ang laman ng ref? Oliver Dixon, maghiwalay na tayo. Sa loob ng 10 araw, ikakasal ako sa Hucheng. Ganun ba? Pakipirmahan mo ito. Ah, Oliver Dixon. Narinig mo ba ang sinabi ko? hindi ba ito ang kontrata ng acquisition na pinag-usapan natin noong nakaraang linggo? Kailangan kong umalis ng bayan sandali. Pwede mo bang asikasuhin ang kumpanya ng ilang araw pa? Siya? Oliver Dixon, aalis na talaga ako. Anong sinabi mo? Wala, umalis ka na. Ingat sa daan. Oliver? Sa totoo lang, allergic ako sa mangga. Ang totoo, kailangan ko nang umalis. Noong unang beses na nakita ni Ella ang karagatan, binilhan ko siya ng 9 na maliliit na isla. Noong unang beses na sumubok si Ella ng Thai food, nagluto ako sa kanya ng 99 na putahe. Noong unang beses na bumisita si Ella sa templo, nagdasal ako para sa 999 na healing. Limang araw nang nakabalik si Chuchu. Kumuha ka ng mahigit 3,000 larawan niya. Ngunit sa 5 taon nating pagsasama, kahit ang tanging larawan nating dalawa ay nawala na. Oliver, ang bentahe ng pagde-date ng isang ate? Alam ng isang ate kung kailan dapat bumitaw? Kaya, kapag hinahabol mo ang mahal mo, maghiwalay na tayo. Ava, Willow, pumunta ka na sa ospital ngayon. Ang kapatid ko ay nasa problema. Nasa saradong yugto ako ng pananaliksik at pagpapaunlad. Sa oras na bumalik ako, huli na ang lahat. Mangyaring tulungan mo ako. Tutulong ka, di ba? huwag kang magpanik. Tumigil ka sa pag-iyak. Papunta na ako. Anong nangyari? Si Oliver ay dinadala si Ella para manood ng mga meteor sa bundok. Gusto ni Ella subukan magmaneho. Napagkamala ng gas para sa preno. Si Ella ay may maliliit na sugat. Kailangan ni Oliver ng operasyon agad o kaya'y nasa panganib siya ng kamatayan. Lahat kami ay pinilit siyang magpa-opera pero tumanggi siya. Shutong, kausapin mo siya ng maayos. Oliver Dixon.
Pumunta ka na sa operating room ngayon. Iligtas muna si Ella. Ako, hindi ko kayang may mangyari sa kanya. Nababaliw ka na ba? Halos wala siyang sugat. Kung hindi ka magpa-opera, mamamatay ka. Paano kung may mangyari sa iyo? Paano ang mga magulang mo? Paano ang kapatid mong babae? Ako, wala akong halaga. Ang kaligtasan ni Ella, dahil kay Grace, ang tanging mahalaga. Ako, Kaya ko pang magtiis. Form ng pagtanggi sa paggamot. Sino ang pipirma nito? Ako, pipirma ako. Para kay Linchuch, iaalay mo ang iyong buhay? Ikaw, hindi ka pamilya. Huwag kang makialam sa aking mga desisyon. Gang, bilisan mo at mag-isip ka. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo si Oliver, pakiusap. ikaw ang pinakamalapit na kaibigan ni Ava. Hindi ka pwedeng tumayo lang at panoorin si Oliver na mamatay. Tama. Ipak mo ang mga gamit mo. Lilipat na tayo ng ospital ngayon. See ya. Matagumpay ang operasyon. Ang kasintahan mo ay lumabas na ng ICU. Huwag kang mag-alala. Si Ella ay perpektong maayos. Bakit ipipilit na lumipat sa ospital niya? Tama. Alam mo ba kung ilang tawag ang ginawa ni Gieneng, Jiang para iligtas ang buhay mo? Kung may mangyari sa'yo ngayon, ano na? Hindi. Si Ella ay malubhang nasugatan din. Kailangan ko siyang personal na tingnan. Hindi ako ang iyong pamilya. Wala akong karapatan na magdesisyon tungkol sa iyong paglabas. Kung gusto mo talagang lumipat, tatawagan ko si Ava, hayaan mong ate mo ang magdesisyon. Ate, hindi ko sinasadya na saktan ka sa mga sinabi ko. Kasi, nasaktan si Ella sa sasakyan ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, kaya naman siya ang inuna kong iligtas. Sa puso ko, kasing halaga ka ni ate at ng mga magulang natin. At si Ella Lewis. Oliver Dixon, mahalaga ba sa iyo ang buhay mo? O wala lang sa iyo ang buhay? Mahalaga. Kung ganoon, bakit mas mahalaga pa si Ella kaysa sa buhay mo? Ate, huwag kang magalit. Dito na ako mananatili. Ava? Willow, pakiusap. Alagaan mo pa rin si Oliver. Pagkatapos ng 7 araw kong quarantine, babalik agad ako. Pasasalamatan ka namin ng maayos. Siya. Nasaan siya? Ang pasyente ay inilipat pabalik sa Nanyi Hospital. Na-miss ka ni ate. Sobrang bored ko. Samahan mo ako? 3 araw na kitang hindi nakikita. Hindi mo ba ako na-miss? Tigilan mo na ang pagtatampo. Paglabas ko, bibili ako ng mga regalo para sa iyo. Naiisip mo ba ako habang kasama siya? Oliver Dixon, paano ba naman nahahati ang puso mo sa 2 tao? MS Johnson, gustong-gusto ng buyer ang apartment, gusto niyang pirmahan agad. Ang ganda ng lugar na ito, ibinebenta ng kalahati lang ang presyo. Magpapakasal na kasi. Oras na para umalis. Ate, bakit mo ibinebenta ang apartment? Bakit ka biglang aalis?
Sino ang papakasalan mo? Ate, bakit bigla mong ibinebenta ang apartment? Masyadong masikip ang lugar para sa bagong kasal na tahanan. Medyo maliit ito. Pagkatapos nating ikasal, lipat tayo sa villa sa Western Hills, okay? Bakit wala ka sa ospital? Hindi mo ba sinasamahan si Ella? Alam ko na. Nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Ang regla ko. Ate, hindi lang yon ang iniisip ko. Matagal na tayong hindi nagkita. Miss na miss talaga kita. Gusto kitang halikan. Galit ka pa ba sa akin? Hayaan mo akong ilabas ka para mag-relax. Ano sa tingin mo? Isang bakasyon? Saan exactly? Ngayon ang birthday party ni Ella. Inimbitahan ka rin niya. Sabay tayong pumunta. Sabi ng mga seniors magko-confess siya sa iyo sa birthday party. Sasabihin mo bang oo? Depende sa effort niya. Ang birthday banquet, ang pampublikong pag-amin na hinintay ko ng 5 taon sa wakas, ay kay Ella Lewis na. Mabuti, karapat-dapat kayo dito. Malaya na ako ngayon. Ate. Sige, tara na. Hayaan ang 5 taong ito, relasyong practice. Maging manunood sa inyong perpektong kwento ng pag-ibig sa huling pagkakataon. Willow, darating si Ethan sa North City. Papunta na siya para makita ka. Hindi ba tayo pupunta sa birthday party ni Ella Lynn? Bakit mo ako dinala dito? Nangako akong bibilhan ka muna ng regalo. Pupunta tayo pagkatapos mamili, okay? Pumili ka ng kahit anong gusto mo. Bibilhin ko para sa'yo. Ito, at ito ring piraso. I-pack mo lahat. Agad-agad po. Gusto mo ba sila mahal? Kailangan kong sagutin itong tawag. Ang swerte mo naman, Miss. Bumili siya ng milyon-milyong alahas ng walang pag-aatubili ng walang pag-aalinlangan. Kahit itong singsing. Hindi man lang niya tinanong ang sukat mo. Wala siyang pakialam kung kasya ba. Siguradong mahal na mahal ka niya. Hindi naman sa natatakot ako. Hindi ko ito kailangan. Ang singsing na ito ay hindi para sa akin. Ang puso ni Oliver ay para sa iba. Tumahimik ka, madumi mong bibig. Sabi ko tumigil ka, patahimikin kita. Ang babaeng tinatawagan mo. Nakipagtalik ako sa kanya ng maraming beses. Patayin mo ako ngayon. Hindi nito babaguhin ang katotohanan. Binalaan na kitang tumahimik. Tingnan mo ang phone ko para sa mga litrato at video. Oliva. Si Ella Lewis iyan, hindi siya inosenteng babae. Ang kanyang pagiging dalaga ay peke. Sa Europa, alam ng lahat, makakabili ako ng sigarilyo sa baba at makakasalubong ang maraming lalaki na nakipagtalik sa kanya. Ang gallery ng litrato ay hindi nagsisinungaling. Sing. Pinilit ako. Siya iyon. Niligawan niya ako. Ayaw ko. Nilagyan niya ng droga ang inumin ko. Ikaw ang unang umakit sa akin. Nagbihis ka bilang reindeer ng Pasko para akitin ako. Ang kapal. Akusahan ako ng pang-aakit? Isasara ko ang bibig mong sinungaling. Ella, ako na ang bahala. Huwag kang matakot. Panaginip lang yan. Hindi ko hahayaang ang mga basurang tulad niya ay malapit sa iyo muli. Sendo,
Seryoso ka? Hindi ka ba naaabala sa nakaraan ko? Hindi. Para sa akin, ikaw ay palaging magiging ang inosenteng babaeng iyon. Miss, binilhan ka ni Mr. Duan ng alahas. Nakalimutan mong kunin. Itago mo na lang. Sinira mo ako dahil sa isang babae. Papatayin ko ang iyong. Patay, patay, tulong! Naghihingalo ang nobya mo. Siya ang babae mo. Bakit mo siya iniwan? Ethan ito. Pasensya na at nahuli ako. Ilayo mo ako. Nandito ako. Sis, Ginang. Natatakot ako. huwag kang matakot. Siguro nagloloko lang ang mga mata ko, prinsipe ng mayayaman sa Shanghai binata. Yakap-yakap ang kapatid ko. Miss Johnson, gising ka na. Ang lalaking naghatid sa'yo dito ay pumipili ng mag-aalaga sa'yo. Baka naman, Ading nagmadali ako nung huling pagkikita. Hindi ko alam na na-ospital ka. Paano ka nasaktan? Mukhang malala ito. gantihang pag-atake. Binatukan ako ng bote. Sino? Sino ang nangahas na hawakan ka? Papatayin ko siya. Willow. Narinig ko. Na-ospital ka ulit. Maayos ka ba? Maliit na sugat. Madi-discharge na. Ma'am. Nauuhaw ako. Kukuha ako ng tubig. Wala na siya ngayon. Tigilan mo na ang pag-arte. Nang pagkaawa sa sarili mo, pumunta ako para sabihin sa'yo. Mahal niya ako. Ma'am, baliw na baliw siya sa akin, loko-loko sakin. Hindi ka mananalo. Alam ko, hindi ako nakikipagkumpetensya sa'yo. Talaga? Bakit ka walang hiyang kumakapit? Sa taong walang interes. Huwag mong sabihin na sa tingin mo gusto ka talaga niya. Mga mangingikil tulad mo, gamit ang itsura para umangat. Tapos na siya sa'yo. At ikaw, nagparty ng todo sa Europe. Ngayon, nagpapakunwaring inosente dito. Inosenteng bulaklak o manipulatibong bruha? Wala ka nang pakialam. Totoo nga pala. Paano kung totoo? Mahal ako ni Oliver. Patuloy siyang magsisinungaling sa sarili. Sabihin mo ng 1,000 beses. Hindi ka niya paniniwalaan. Dahil, hindi ka niya mahal. Harapin mo. Matandang bruha, tulad mo. Maghanap ka ng lalaking sunod-sunuran na pakasalan. Bago pa masira ng menopause ang pagkakataon mo. At mamatay kang mag-isa. Matanda, ang ate mo ito ay may lakas para turuan kang rumespeto. Matandang bruha, hindi lang mas matanda ka, mas malakas ka rin. Ikaw, Ella, ayos ka lang? kuya, sabi ni Ate Willow naging kayo. Hindi ako naniwala, kaya nagalit siya at sinampal ako. Willow Johnson, tigilan mo ang pagiging hindi makatuwiran. Iniwan niya ang handaan sa kanyang kaarawan para lang makita ka. Para bisitahin ako? O para asarin ako? Bakit hindi mo itanong kung bakit siya ang unang nanakit sa akin? Pag-uusapan natin ito pag uwi natin mamayang gabi. Walang mamayang gabi. Oliver Dixon, hindi na tayo makakabalik sa dati. Ang kwintas na ito. Ang pulseras na ito. Mga natira ito noong pinili mo ang singsing ni Linchuchu. Ibabalik ko lahat.
Oliver Dixon, alis na ako. Maghiwalay na tayo. Ang una nating opisyal na pagbati. Kumusta? Ako si Ethan. Ethan, ang date na bulag ko at ang lihim kong paghanga mula noong mga araw ng kolehiyo. Parang hindi ka okay. Bakit hindi ka muna magpahinga ng ilang araw? Magpaparehistro tayo ng kasal kapag handa ka na. Hindi. Pwede na ako ngayon. Ginoong Duan, ang resulta ng pagsusuri ni Binibini Louis stable ang lahat ng vital signs niya. Walang mali. Bakit hindi pa siya nagigising? Sa pisikal na aspeto, ganap siyang malusog. Ang dahilan ay maaaring mga psikolohikal na salik o baka nagpapahinga lang siya. Nagpapahinga? Sa tingin mo nagpapanggap siya? Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sa medikal na pananaw, walang abnormalidad. Kuya, Ella, gising ka na. Ano ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka bang hindi maganda? ayos lang ako. Medyo nahihilo lang. Kuya, nandito ka lang sa akin. Siyempre, wala kang malay ng ilang oras. Hindi kita maiwan. Ang bait mo sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Magpahinga ka na lang. Kukuha ako ng pagkain para sa iyo. Oliver Dixon, aalis na ako. Makipaghiwalay na tayo. Iniiwan ako ng nobya ko. Ginoo, anong problema? Wala namang seryoso. May mga urhenteng bagay sa kumpanya na biglang dumating. Kailangan kong puntahan at asikasuhin iyon. Ginoo, masama ang pakiramdam ko. Kailangan nating ipagpaliban ang hapunan ng kaarawan sa bukas. Bukas ng gabi, siguradong darating ka, di ba? Sige, umalis ka na. Hindi kita aabalahin sa trabaho mo. Para sa hapunan ng kaarawan bukas, talagang inaabangan ko iyon. Director Dixon, sa wakas ay bumalik ka na. Ito ang mga shortlisted na kandidato para sa sekretarya. Paki-review po. Bakit bigla tayong kumukuha ng sekretarya? Hindi ba nag-resign si Secretary Johnson? Ang posisyong ito ng sekretarya ay hindi maaaring manatiling bakante magpakailanman. Ano? Nag-resign? Kailan nag-resign si Willow Johnson? Ang resignation letter ni Secretary Johnson ay hindi mo inaprobahan. Kailan ko ito pinirmahan? Noong araw na iyon. Pirmahan dito, pakiusap. Director Dixon, si Secretary Johnson ay naglaan ng 5 taon sa kumpanyang ito. Siya ay masipag at maingat, masipag ng walang reklamo. Bawat proyekto ay pinangasiwaan ng may lubos na pag-iingat. Siya ay nag-overtime araw-araw, ngunit hindi kailanman hinabol ang mga promosyon o mas mataas na sahod. Wala siyang pakialam sa mga iyon. Sa halip na magtrabaho para sa pagsulong ng karera, mas tumpak na sabihing ginawa niya ang lahat para sa iyo, Director Duan. Sa madaling salita, ang kanyang pagbibitiw ay biglaan, lahat kami ay malungkot na siya ay umalis. Ngunit ito ay para sa isang malaking pangyayari sa buhay. Naiintindihan iyon ng lahat. Anong pangyayari sa buhay? Hindi mo alam, Director Duan? Si Secretary Jiang ay uuwi para magpakasal. Magpapakasal? Nakipaghiwalay siya sa akin para lang magpakasal? Magpapakasal si Willow Johnson. Oo, sabi niya magre-resign siya dahil sa kasal, hindi kayang pagsabayin ang trabaho at kasal. Naiintindihan ko na ngayon. Tiyak na plano iyan ni Jiang Shutong. Ginagawang panggigipit ang pag-resign. Isa pang taktika para pilitin akong magpakasal. Sobrang mahal niya ako, paano siya magpapakasal sa iba? Aba. Oliver,
May oras ka talagang uminom ngayon? Hindi ba dapat ikaw ay nasa ospital kasama si Ella? Relax lang. Magtatapat ako sa kanya ng formal bukas. Kailangan ko ng alak para sa lakas ng loob ngayong gabi. Makatuwiran, lagyan mo siya ng isa pang tagay. Oliver, matagal mo nang binabantayan si Ella. Hindi napansin ni Willow Johnson, di ba? Gusto niyang makipaghiwalay. Makipaghiwalay? Siya talaga ang unang nakipaghiwalay sa'yo? Wow, tamang-tama ang timing. Nakakatipid sa'yo ng abala ng paghiwalay sa kanya. Eksakto. Hindi mo naman talaga gusto si Jiang Shutong. Si Ella ang lagi mong minamahal. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay matutupad na ang iyong hiling. Oliver, bakit wala kang sinasabi? Siya ay ang iyong pansamantalang nobya. Huwag mong sabihin na talagang nagustuhan mo si Willow Johnson? Ako. Naku, Oliver, hindi ka naman talaga interesado kay Willow Johnson, di ba? Magsalita ka naman. Interesado ka na talaga sa kanya ngayon? Siya ay isang panandaliang ligawan. Hindi ka ba interesado kay Ella? Sa totoo lang, ang pagkahulog kay Willow Johnson ay talagang makatuwiran. Siya ay maganda, mabait, mahinahon, at laging nagmamalasakit. Tandaan mo noong nagkaroon ng lagnat si Oliver? Siya ay nasa business trip, ngunit nagmamadaling bumalik magdamag. Inaalagaan siya sa loob ng 3 araw. Halos hindi natulog. Ako na ang bahala. O yung isang pagkakataon, pagkatapos ng gabi naming magkakaibigan, noong lahat ay lasing na, siya ay mag-isa na nag-alaga sa buong grupo nang walang kahit isang reklamo. Nag-book ako ng taxi para sa inyo. Darating yun mamaya. Ingat kayo. Ang pinakakahanga-hanga ay noong si Oliver ay inambush ng kanyang karibal. Si Willow ay nagmamadaling pumunta, kumuha ng bote, pinrotektahan siya. At siya ay binasag ito sa ulo ng lalaki. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Sa isang babaeng tulad niya, sino ba ang hindi mai-inlove sa kanya? Kung hindi kumilos si Jixu, hahabol din ako sa kanya. Lakas ng loob mo? Ano bang inalok sa'yo ni Willow Johnson? Na pati ikaw, lalapit para asarin ako? Gusto mo rin ba akong galitin? Hindi. Sa tingin ko lang, deserve niya ng mas magaling. 5 taon na siyang may gusto sa'yo, nang hindi man lang nabigyan ng tamang pagkilala. Ngayong iniwan ka na niya, hindi ba dapat gumaan na ang loob mo? Bakit ako ang pinagbubuntunan mo ng galit? Ginagamit mo lang siya. Parang training tool lang. Isang training tool na pwedeng itapon. Matapos makuha si Ella, iniwan mo siya. Inaasahan mo bang hindi na siya magkakaroon ng ibang lalaki habang buhay? Ulitin mo yan. Mali ba ako? Pinaglalaruan mo lang siya. Tigilan mo na ang pag-arte na nasasaktan ka. Umalma ka. Tama na. 20 taon na tayong magkapatid. Mag-away dahil lang sa babae, kalokohan lang yan. Lalo na si Willow Johnson. Umalis na siya sa Beijing at hindi na babalik. Ano pang saysay ng pag-aaway ngayon? Oliver, inihanda namin ang birthday party ni Ella bilang venue para sa pag-amin mo. Mas mabuting siguraduhin mo kung sino talaga ang mahal mo. Wala nang atrasan pagkatapos nito. Mahal ko si Ella. Oo, si Ella ang pinili ko. Noon pa man, hindi nagbago. Lasing lang ako kanina. Ate. Ate? Sino ang hinahanap mo? Sino ka? Bakit suot mo ang pajama ko? Ano ang koneksyon mo kay Jiang Shutong? Willow Johnson? Ibig mong sabihin ang dating may-ari. Binenta niya sa akin ang bahay sa kalahating presyo. Ngayon, ito na ang aking ari-arian. May problema ba doon? Ibigay mo ang bahay. Isang gabi lang. Bakit ko gagawin? Kakalipat ko lang 5 minuto ang nakalipas. Ang card na ito ay may 1 milyon. Payagan mo akong magpalipas ng gabi. Sige, manatili ka kung gusto mo. Aalis na ako ngayon. Oliver.
Oliver. Oliver. Oliver. Subukan mo ito ng mabilis. Uminom ka ng tubig? Juan Jishu, sa oras na mabasa mo ang liham na ito, wala na ako. Ang totoo, noong gabing iyon sa club, narinig ko lahat. 5 taon na ang nakalipas noong nagsimula tayo. Tinatanong ko ang sarili ko, kung mayroon ba talaga akong lakas ng loob upang magsimula ng relasyon sa isang mas batang lalaki. Ngunit di nagtagal. Ang iyong init at katapatan ay humawak sa akin. Ang iyong pag-ibig ay umaliw sa akin. Tinanggal ang lahat ng aking pag-aalinlangan. Ang pag-ibig sa iyo ay naramdaman na ganap, na natural. Nagsimula akong umasa para sa isang kinabukasan na magkasama. Hanggang sa napagtanto ko ako ay isang kapalit lamang. Wala nang iba pa. Naniniwala pa rin ako sa 5 taon na ito. May naramdaman ka para sa akin din. Mga sandali ng koneksyon. Ngunit ang pagmamahal ay hindi pang matagalang pag-ibig. Ang espesyal ay hindi natatangi. Ang 5 taon na ito kasama ka ay naging isang mapait na matamis na kabanata puno ng kaligayahan. Walang pagsisisi, walang kalungkutan. Kaya ngayon, pinapakawalan na kita at pinalalaya ang sarili ko. Kung saan may pag-ibig, may poot. Ngunit ngayon, ang aking poot ay kumukupas. Marahil dahil wala na rin ang aking pag-ibig. Ang bentahe ng pakikipag-date sa isang mas matandang babae, alam natin kung kailan dapat kumapit at kung kailan dapat bumitaw. Walang utang na dapat bayaran, walang sisi na ibinabato. Ituloy mo ang iyong tunay na pag-ibig. Tapusin na natin ito. Alam ni Willow ang lahat. Pagbitiw sa kanyang trabaho, pagbebenta ng kanyang apartment, hindi para pilitin ang kasal, kundi para iwan ako. Oliver, handa na ang birthday party. Pinalabas na si Ella sa ospital. Kailan ka darating? Malapit na ako. Ginoo, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Kung gusto mong magtagal pa, pwede nating pag-usapan ng presyo. Hindi na kailangan. Pero kagabi ikaw,
Parang nagmamadali ka. Baka ikaw ay naghihintay ng isang tao? Kung gusto mo ang lugar, Pwede akong magbigay ng mas maraming discount. Hindi kailangan. Hindi ako naghihintay ng kahit sino. Hindi ako nagmahal ng kahit sino. Ang apartment na ito ay para sa dati kong kasintahan. Hindi na ako babalik. hoy, Ginoo! Eto, Oliver. Hiniling mo sa akin na ingatan ang singsing na ito ng ligtas. Kunin mo ito pabalik. Mamaya, ikaw na mismo ang magsuot nito kay Ella. Maaantig siya ng sobra. At tatanggapin ang iyong pag-amin. Ella, ang ganda mo ngayon. Pinaghirapan ni Oliver para sa birthday party na ito. Ang sweet, talaga. Si Oliver ay naging idolo ng campus sa loob ng maraming taon. Mahal ka niya sa lahat ng panahon. Ang hopeless romantic talaga. Mananaig ang tunay na pag-ibig. Oliva, salamat sa lahat ng inihanda mo. Maligayang kaarawan, Ella. Oliva, para sa akin ba ito? Malamang si Oliver mag-aamin kay Ella ngayon. Matapos ang maraming taon ng pagmamahal, perpekto ang araw na ito para dito. Gawin mo na. Sa tingin ko walang tututol. Ella. Ako, tutol ako. Hindi ko gusto na magkasama kayo. Ava, wala ka ba sa project isolation? Bakit ka bumalik ng bansa? Oliver Dixon, kung hindi ako nagmadaling bumalik, sino ang nakakaalam kung anong klaseng babae ang dadalhin mo sa bahay bilang hipag ko? Ella Lewis, diba? Aba ako ay. Ava, may nagawa ba akong masama sa iyo? Bakit mo ako sinaktan? Deserve mo ang sampal na iyan. Nagsobra ka na. Ako? Nagsobra? Ang munting nobya mo, ano bang ginagawa niya sa ibang bansa? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ito. 8? 8 lalaki. Wow! Si Miss Lewis ay may iba't ibang panlasa? Ang tunay na kakaiba ay si Mr. Dua, gustong kunin ang mga tira, sabik na sumabak sa international. Maling akala lang ito. May nagplano ng masama sa akin. Maling akala? Binintangan? Kaya, ipaliwanag mo kung ano ang ibig sabihin ng mga larawang ito. Oliva, peki ang mga larawang ito. Gawa-gawa lang ang mga ito. Alam mo kung ilang tao ang naiinggit sa ibang bansa. Sinasadya nila akong inaapi. Oliva, maniniwala ka sa akin, di ba? Naniniwala ako sa iyo. Oliver Dixon, nababaliw ka na ba? Narito ang mga litratong ito nakalat sa harap ng iyong mga mata. Ilang beses mo pa hahayaan na lokohin ka ng babaeng ito? Ava, naniniwala ako kay Ella, talagang binubuli sa ibang bansa ng maraming tao. Ang mga litratong ito ay tiyak na isang pakana laban sa kanya. Ikaw, mayroon kang napakagandang mukha pero walang utak. Sige, hindi ka naniniwala sa akin? Ako mismo ang magdadala sa iyo sa ibang bansa para makita mo ng sarili mong mga mata kung anong klaseng babae siya. Tama na, Ava. Kung nandito ka para pagpalain kami, malugod kang manatili. Kung nandito ka para magdulot ng gulo, saka umalis ka na. Hindi na ako bata, kaya ko nang pumili ng sarili kong kaligayahan. Si, pumili ka ng landas mo pero huwag mong hayaang sirain ka niya. Senyor, salamat sa paniniwala mo sa akin. Natatakot ako. Natatakot na baka ma-misunderstood mo ako tulad ng ginawa niya. Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo. Ella, tinatawag mo pa rin siyang senyor. Hindi ba dapat baguhin mo na iyon ngayon? Oliva,
Oliver, sa tingin namin, ang mga litratong iyon ni Ella Lewis ay mukhang tunay. Dapat kang mag-ingat. Patik ikaw ay gusto siyang siraan? Nakalimutan mo na ba kung bakit ako nahulog kay Ella noong una? Gusto mo rin ba siyang siraan? Nakalimutan mo ba kung bakit ako nahulog sa kanya noong una? Si Ella ay banayad at mabait. Noong taong iyon, inorganisa ng universidad namin ang pagbisita sa campus ng ate ko. Nakita ko mismo na inilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay para iligtas ang isang kuting sa bubong. Pinagkakatiwalaan ko si Ella. Hindi siya ganoong uri ng tao. Oliver, dapat kang mag-ingat. Sa tingin lang namin, walang ibang tao sa mundong ito na mas nagmamahal sa iyo kaysa kay Willow. Ngunit ang puso ko ay para lamang kay Ella. Ano? Willow, ikakasal ka na ba sa crush mo noong kolehiyo ngayon? Yung lalaking sumagip sa'yo noong pagliligtas ng kuting, si Ethan, dahil sa mga pagliligtas? Mag-ingat ka, Willow. Nakuha ko ang pusa. Ah, Willow, okay ka lang? ayos lang ako. Dadalhin kita sa infirmary. Sige, sa araw ng kasal mo, ako ang magiging bridesmaid mo. Oliva. Ako. Ayaw kong umuwing mag-isa. Tara, magsama na tayo? Gusto ko na makasama ka. Si Oliva. Ang ganda dito. Ito ba ang magiging bagong tahanan natin? Oliva. Tayo. nandoon ang kwarto mo. Magbihis ka ng mainit, magpahinga ka. Babalik ako agad. Oliva, bakit ang aga mo nagising? Matulog ka pa ng kaunti. Oliva, Samahan mo muna ako pakiusap? Si may urgenteng trabaho. Alis na ako. Oliva. Maghihintay ako sa bahay para sa pagbalik mo. Si matapos ang 10 taong pananabik. Ngayong kasama ko si Ella, pakiramdam ko'y walang laman. Ella, anong ginagawa mo? Oliva, magkasama na tayo? Bakit mo ako iniiwasan? Hindi mo ba ako gusto? Hindi mo ba ako gusto?
Ella, Kakatawag mo lang ng pangalan ng iba. wala yon. Magpahinga ka na. Nandidiri ka ba sa akin? Naniniwala ka ba sa mga litratong kumakalat sa labas? Iniisip mo ba na nadungisan ako? Hindi. Hindi pa ako handa. Ang magmahal ay nangangahulugang gusto mong angkinin sila, tama? Bakit hindi mo pa ako nahawakan? Pag-ibig. Ang magmahal ay nangangahulugang gusto mong angkinin sila. Oliva, sabihin mo sa akin ng totoo bakit mo ako mahal. Dahil, iniligtas mo ang pusang iyon. Pusa. Pusa. Babayaran mo ito, ikaw na munting pilyo. Ang pusang iyon. Sa totoo lang. Totoo iyon. Ako ang nagligtas nito. Oliva. Hindi ko inakala na nahulog ka sa akin sa unang tingin. Iyon ang nagpapasaya sa akin. Oliver, mamahalin mo ba ako magpakailanman? Mananatili ka ba sa akin magpakailanman? Palagi. Oliva. Ngayong gabi, gawin nating totoo ang pangakong ito. Bubuksan ko ang pinto. Mr. Dixon, ito ay mula kay MS Johnson, na nagpadala sa iyo ng package na ito. Mangyaring pumirma dito. Ate, Ano ang tawag natin sa isang tulad mo na nagkaroon ng mga ligaw na pakikipagsapalaran sa Europa, tapos nagpapakunwaring inosente sa bahay? Ikaw ba ay isang santo o isang mapanlinlang? Mahalaga ba kung totoo iyon? Mahal ako ni Oliver Dixon, kukumbinsihin niya ang sarili niya. Sabihin mo ito ng 1,000 beses. hindi kanya maniniwalaan. Dahil hindi ka niya mahal. Zix, wala sa mga ito. Ay totoo. Pinagbibintangan ako. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Akala mo ba madali akong lokohin? Oliver Dixon. Ang mga bagay na iyon. Maipapaliwanag ko. Lahat ng iyon. Lahat sila ay ginawa ng mga magulang ko. Pinilit nila akong pasayahin sila. Ano bang pagpipilian ko? Tuwing kasama ko sila, nakikipagtalik sa kanila. Ang tanging bagay na nasa isip ko ay ikaw. Tama na. Ella Lewis, nakakadiri ka. Tara na. Tapos na tayo. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Itinago ko sa iyo. Dahil lang mahal na mahal kita. Ikaw, kung talagang mahal mo ako, mahalin mo lahat ng sa akin. Kahit ang nakaraan ko. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ako tapos iiwan mo ako. Baka ako hindi kailanman minahal ka man. Anong sinabi mo? Tama ka. Kung mahal kita, bakit hindi kita hinawakan? Dahil, ang mahal ko ay hindi ikaw. Imposible. Minahal mo ako ng napakaraming taon. Hindi mo ako hinawakan dahil sa tingin mo marumi ako. Hindi na ako malinis. Maghuhugas ako. Kukuskusin ko ang sarili ko hanggang malinis. Hanggang masiyahan ka, okay? Walang saysay. Pupunta ka ba para hanapin si Jiang Shutong? Nahulog ka na ba sa kanya?
Ang mahal ko ay si Jiang Shutong. Sa huli, ang puso ko ay laging pag-aari ni Willow Johnson. Duan Zixu? Tigilan mo na ang pagpapanggap bilang isang tapat na manliligaw. Ano kung mahal mo siya? Hindi ka niya mahal pabalik. Paulit-ulit. Patuloy mong tinatapakan ang kanyang damdamin. Tapos na siya sa iyo. Nagsisinungaling ka. Minahal niya ako ng 5 taon, basta ipaliwanag ko lahat sa kanya, at sabihin ko na mahal ko siya, tiyak na mapapatawad niya ako. Ano? So mahal ka niya. At dahil doon, karapat-dapat siyang maging lihim mong kerida sa dilim. Karapat-dapat siyang magdusa sa iyong pandaraya at pagkakanulo. Taos puso. Mura. Katawa-tawa. Hindi ka karapat-dapat sa kapatawaran. Kasalanan mo ito dahil nagsinungaling ka sa akin. Babayaran mo ito para dito. Ella Lewis. Ilalantad ko lahat ng mga iskandalo mula sa nakaraan ni Lin Chuchu sa ibang bansa. Hayaan mong makita ng buong mundo. Sisiguraduhin kong hindi na siya. Kailanman. Magpapakita muli. Huli na, Oliver Dixon. Kahit sirain mo ako ngayon, walang magbabago. Hindi mo na siya makukuha muli. Anong ginagawa mo dito? Ate, hindi ba kakauwi mo lang? Bakit ka nag-empake? Saan ka pupunta? Hukeng, may kasal bukas. Ako ang abay na babae. Hukeng? Kaninong kasal iyon, ate? Ano sa'yo? Isama mo ako, ate. Isama ka? Taga Hucheng si Willow Johnson. Wala siya sa Beicheng. Umuwi na siguro siya para dumalo sa kasal kasama ang ate ko. Wala ka bang kasamang Ella Lewis? Bakit ngayon mo naalala na may ate ka? Inimbestigahan ko na lahat, ate. Lahat ng tungkol kay Ella Lewis ay totoo. Nakipag-break na ako sa kanya. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iyon. Sa wakas, natauhan ka na. Wala nang mahuhulog sa kunwaring mahinang bulaklak na iyan. Sige, isasama kita ngayon. Pero kung magkakamali ka ulit, itatakwil na talaga kita. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, ate. Hindi kita bibiguin sa pagkakataong ito. Bakit mo binibili lahat ito? Para lahat ito kay Ate Shutong. Babalik siya sa Hucheng bukas. Pagkatapos ng kasal, bibisitahin ko siya. Tapos formal, sa harap ng pamilya niya, magtatapat ako. Hindi na kailangan. Bukas sa kasal, makikita mo siya. Anong sinabi mo? Ang galing. Hindi na ako makapaghintay na makita siya. Ang regalong ito sa wakas ay makakabalik na sa may-ari nito. Ay naku, ang ganda-ganda mo talaga. Nandito na ang lalaking ikakasal. Wow, ang ating lalaking ikakasal, hindi maalis ang tingin niya sa iyo. Ang ganda ng bride natin, di ba? Ang aking mahal ang pinakamaganda sa buong mundo. Halos 30 anyos na, tinatawag mo pa rin akong babae? Sa puso ko ikaw ay palaging aking sinta. Hindi ko naisip na ang aking minamahal ay may parehong damdamin sa akin mula pa noon. Handa ka na, Willow. Handa na ako. Tara na, aking nobya. Magpapalit muna ako ng damit abay. Maraming kaganapan ang aasikasuhin mamaya. Mauna na kayo nang wala ako. Ate, nasaan si Shutong? Ayos lang. Makikita ko na ang aking ate. Binablock niya ako. Hindi bale.
Kapag nakita ko siya mamaya, sasabihin ko sa kanya ng direkta kung gaano ko siya kamahal. Pakakasalan ko siya, gagawin ko siyang aking nobya. Pogi, pwede ba kitang i-add sa WeChat? Pasensya na, may girlfriend na ako. Sasang-ayon ka na maging girlfriend ko ulit at babalikan mo ako. Alam ko. Paumanhin, kilala niyo ba si Jiang Shutong? Siyempre, kilala namin. Lahat dito malamang kilala siya. Kilala niyo lahat siya? Talaga, nandito talaga kami para sa kasal niya. Anong sinabi mo? Kaninong kasal? Kay Willow Johnson, ikakasal siya ngayon. Pumunta ka, pero hindi mo alam na kasal niya? Nagsisinungaling ka. Siguradong nagsisinungaling ka. Paano nangyari ito? Mahal na mahal ako ni Te. Paano siya biglang magpapakasal sa iba? Imposible. Ngayon, nagtipon tayo dito upang saksihan si Binibining Johnson at si Ginoong Garcia na magsimula sa kanilang paglalakbay sa kasal. Hindi ko naisip. Ang unang beses na nakita ko si Willow na nakasuot ng damit pangkasal ay sa kasal niya sa iba. Ginoong Ethan Garcia, kukunin mo ba si Willow bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa sa sakit at sa kalusugan na mahalin at alagaan siya palagi at manatili sa kanyang tabi hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Willow Johnson, kukunin mo ba si Ethan Garcia bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa sa sakit at sa kalusugan na mahalin siya palagi para ngalan at panindigan siya hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Hindi siya. Oliver, anong ginagawa mo dito? Alam mo ba na ngayon ay araw ng kasal ni Willow? Bakit ka nagdudulot ng gulo? Nababaliw ka na ba? Pasensya na, okay? Nangako ka na ako lang ang papakasalan mo. Hindi kita hahayaang magpakasal sa iba. Huli na. Binalaan kita. Kaya kong magmahal ng matapang at bumitaw ng malinis. Oliver, tapos na tayo. Hindi ka sang-ayon. Sinabi mo ba sa kaibigan mo na ako ay isa lang laruan na pang-practice? Naisip mo ba kung ano ang nararamdaman ko? Pag-ibig? Mahuhulog ka ba sa isang laruan na pang-practice? Laruan na pang-practice. Mali ako, ate. Patawarin mo ako ngayong isang beses lang? Patawarin ka ng isang beses? Sabihin mo sa akin aling pagkakanulo ang baliwalain? Noong na-ospital ako dahil sa lagnat, iniwan mo ako para aliwin si Lin Chuchu. Aksidenteng nasunog ang kamay ko. Umalis ka. O noong ang ex niya pinalo ako hanggang mawalan ng malay, inaalagaan mo siya ng sobra at iniwan mo akong parang patay. Aking. Ang huling pagmamahal ay walang halaga. Patuloy mong niyuyurakan ang puso ko. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang pumunta dito at hadlangan ang kaligayahan ko? Ate, alam kong mali ako. Pwede mo akong paluin o pagalitan kahit gusto mo. Huwag mo akong tratuhin ng ganito. Hindi ba't sinusubukan mo akong patayin dito? Nakikiusap ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Kung mahal mo talaga ako, paano mo ako mapapanood na mahalin mo ang iba? Sasabihin ko sa'yo ito. Hindi lahat ng pagkakamali ay karapat-dapat sa kapatawaran. Lalo na ang pagtataksil. Nagkaroon ako ng sandali ng kahinaan. Hindi ko na mahal si Ella. Napagkamalan ko ang panandaliang excitement bilang tunay na damdamin. Inilantad ko na lahat ng eskandalo ni Ella. Ginawa kong publiko ang lahat. Ang mga stock ng pamilya Lewis ay bumagsak ng husto. Hindi na sila maaaring manatili sa North City ngayon. Ano ngayon? Hindi ko kailanman kinamuhian si Ella. Ikaw ang nanakit sa akin. Ipinagkanulo mo ang ating pag-ibig. Umalis ka na lang. Magunwari tayong hindi tayo nagkita ngayon. Sa nakaraang 5 taon, hindi kita minahal. Ate, pakiusap. Huwag mo akong gawin ito. Talagang pinagsisisihan ko ito. Sumama ka sa akin. Sinusubukan mong nakawin ang aking nobya. Humingi ka ba ng pahintulot ko? Hindi ka niya pakakasalan. Hindi ka niya mahal. Walang halaga ang mga salita mo. Willow,
Sino ang mahal mo? Mahal kita. Sino ang pakakasalan mo? Pakakasalan kita. Nakikita mo na ba ngayon? Hindi. Ate, sinabi mong mahal mo ako. Pakiusap. Huwag mo akong tratuhin ng ganito. Alam kong mali ako, okay? Nakikiusap ako. Pasensya na. Oliver Dixon, bakit ka nagpapakagulo? Oliver Dixon, inuutusan kita. Umalis ka agad. Hindi ako aalis. Kung hindi ako pakakasalan ni ate ngayon, hindi ako aalis. Mr. Dixon, pakiusap umalis ka. O kaya tatawag ako ng security. Oliver Dixon, umalis ka ngayon din. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Hindi ako aalis. Hindi. Ate? Pakiusap? Ate. Pasensya na kayong lahat. May sakit sa pag-iisip ang kapatid ko. Labis akong nagsisisi na ginulo ko ang kasal na ito. Mangyaring tanggapin ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Willow, pasensya na talaga. Hindi ko inakala na siya sisiguraduhin kong babayaran niya ito. Nais ko ang kaligayahan mo. Gagawin ko. Ate! Ate! Buksan mo ang pinto. Willow, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Buksan mo ang pinto. Huwag kang magpakasal sa iba. Ngayon, wala na akong karapatang mabawi siya. Willow, Oliver, anong nangyayari sa'yo at kay Willow? Ipaliwanag mo. Gusto ko ang buong katotohanan. Ngayon na. Hindi ba't gusto mo si Ella Lewis? Paano nasali si Willow? ate. Tulungan mo akong kumbinsihin siya. Ang nararamdaman ko kay Ella Lewis ay panandalian lang. Nagustuhan ko lang siya dahil nagligtas siya ng pusa minsan. Pagliligtas ng pusa? Akala mo si Ella Lewis ang nagligtas ng pusang iyon? Noong bumisita ka sa campus namin noong panahong iyon? Oo, kung hindi ko lang nakita na iniligtas niya ang pusa, hindi ako magkakamaling mahulog sa kanya. Bobo ka! Paano ako magkakaroon ng ganyang kamangmangan na kapatid? Napagkamalan ng bato para sa perlas. Ang totoong nagligtas ng pusa ay hindi si Ella Lewis. Si Jiang Shutong iyon. Niloko mo ang 5 taon kasama si Willow Johnson. Anong sinabi mo? Imposible! Nandoon ako noong araw na iyon. Nakita ko lahat gamit ang sarili kong mga mata. Tungkol sa mga sinasabi mo tungkol kay Lin Chuch, malamang dumaan lang siya at inangkin ang gawa ni Willow Johnson. Kaya ang taong minahal mo sa lahat ng panahon ay si Willow Johnson. Pero napagkamalan mo siyang isang kapalit ng kapalit. Ate, nagkamali ako. Tulungan mo akong ayusin ito. Siya. Hindi siya mawawalan ng pag-ibig ng ganoon kabilis. Nag-iinarte lang siya. Inarte? Bakit niya gagawin iyon? Duan Jiksu, masyado mong mataas ang tingin sa sarili mo. Ang araw na nahulog ka kay Willow Johnson ay ang parehong araw na siya nahulog kay Ethan. Anong sinabi mo? Muntik nang masaktan si Willow Johnson noong iniligtas ang pusang iyon noong araw na iyon. Si Ethan ang nagligtas sa kanya. Nahulog si Willow kay Ethan sa unang tingin. Kung hindi siya umalis ng bansa, wala kang tsansa. Hindi mo ba napansin, kamukha mo lang si Ethan? Kaya ikaw ay isang manonood sa kanilang kwento. Ikaw ang tunay na kapalit. Ang Willow ko. Ayaw na sa akin. Oliver gising! Hindi ka na mahal ni Willow sa mahabang panahon. Ang tanging mahal niya ngayon ay si Ethan. Kahit na lumuhod ka rito hanggang kamatayan, hindi pa rin siya titingin sa iyo. Ako ang magiging kapalit ng aking ate. Kung ito ang magpapatawad sa akin, handa akong manatili rito at lumuhod magpakailanman. Wala ka ng pag-asa. Kumusta? Nanay, Oliver, saan ka pupunta ate? Ate, saan ka pupunta? Tapos na ang kasal? Saan sa tingin mo? Sa silid kasal, syempre. Paano kita mapapatawad?
Dapat ba akong lumuhod sa harap mo? Patuloy akong luluhod hanggang patawarin mo ako. Oliver Dixon, ang pagpapanggap na biktima ay effective lang sa mga taong may pakialam. Gaano ka katagal luluhod dito? Bahala ka. Tara na. Ate, Oliver Dixon, sinira mo ang negosyo ng pamilya ko. Ginawa mo akong katatawanan ng buong lungsod. Hihilahin kita pababa at ililibing kita kasama ng iyong mga mahal sa buhay. Mabubuhay ka sa paghihirap sa natitirang bahagi ng iyong buhay. mag-iingat! Oliver. Oliver, tumawag ka ng ambulansya ngayon. Kung mamatay ako dito ngayon, mapapatawad mo ba ako? Sumusumpa ako, natuto na ako sa aking pagkakamali. Mahal na mahal kita. Mag-30 na ako sa susunod na taon. Alam kong ayaw mong malaman ng publiko. Pero iniisip ng pamilya ko, wala akong boyfriend. Palagi nila akong inaayos sa mga potensyal na mapapangasawa. Ano ang masasabi mo? Muling isinilang ako. Oliver, ikaw? Ate, Gagawin ko ang anumang hilingin mo. Huwag kang magpakasal. Para sa politika, huwag kang makipag-blind date. Ate, mahal kita. Shootong Gian, ikaw ay akin lamang. Ha? Sa ikalawang buhay na ito, hindi ko hahayaan si Willow Johnson na magdusa pa. Mga kapatid, may anunsyo ako. Sa sandaling magbukas ang opisina bukas, pakakasalan ko si ate. Ano? Pero Oliver, si Ella ay babalik bukas. Hindi ka ba magtatapat? Walang kahulugan sa akin si Ella. Ang mahal ko ay hindi kailanman siya. Wala akong pakialam sa pagbabalik niya. Binata. ate. Pakasalan mo ako. Pakiusap. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking pagmamahal at pag-aalaga. Magpakasal tayo. Oh. Oliver, saan susunod? Paglalakbay ng mag-asawa. Oliver, ang hapunan ng pagtanggap kay Ella ay ngayong gabi. Kailan ka darating? Hindi ako pupunta. Huwag mo akong ilagay sa mahirap na sitwasyon. Hindi siya tatanggap ng hindi. Tumanggi si Ella na maniwala. Sabi niya halatang halata na mahal mo siya. Inuutos niya na dalhin kita. Sino nagsabi sa'yo na may gusto ako sa kanya? Pangarap lang yan. Handa na ba ang almusal? Gutom na ako. Malapit na matapos. Lahat ng paborito mo. Ang sarap. Binigyan ako ng langit ng pangalawang pagkakataon. Ang kaligayahan sa buhay na ito, hahawakan ko ng mahigpit. Ginoong Oliver Dixon, kukunin mo ba si Willow Johnson? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, upang mahalin siya palagi, parangalan siya, at pahalagahan siya, hanggang sa kamatayan, ang maghiwalay sa inyo. Light O. Binibining Willow Johnson, kukunin mo ba si Oliver Dixon? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, upang mahalin siya palagi, parangalan siya, at pahalagahan siya, hanggang sa kamatayan, ang maghiwalay sa inyo? Hindi.
Ayaw kong pakasalan si Oliver Dixon. Bakit ayaw mo, ma'am? Hindi ba tayo naging perpektong maayos? Sino ang nagsabing pakakasalan kita? Ang pakakasalan ko ay siya. Hindi ba tayo naging masaya sa buhay na ito? Nakuha pa natin ang lisensya ng kasal natin. Itinama ko na lahat ng pagkakamali ko. Hindi na ako nakipag-ugnayan sa ibang babae. Hindi rin kita pinaluha. Hindi man lang pumunta sa kumpanya. Paano mo nagawang mahulog sa ibang lalaki? Dahil mahal ko palagi si Ethan, hindi ikaw. Kapalit ka lang, isang manika para sa pagsasanay. Ang pakasalan ka, isang pagsubok lang. Ngayong bumalik na si Ethan, dapat na tayong maghiwalay. Hindi, ma'am. Alam kong mali ako. Nagbago na ako. Bakit hindi mo ako mapatawad? Ang pagbibigay sa basurang tulad mo, ng pagkakataong magmuni-muni, ay tinatapakan ang tunay na pag-ibig. Paano mo nagawang isipin? May taong maghihintay magpakailanman? Ano ang nagpapaisip sa'yo? Ay ma, na ang pagsisisi ay makakapagbago ng nakaraan? Ay, na maaari tayong magsimulang muli? Ay. Pero mahal talaga kita. Pag-ibig? Kung ito ang pag-ibig. Kung gayon, walang halaga ang pag-ibig. Asawa, tuparin natin ang ating kasal. Sa ikalawang buhay na ito, hindi na ako bibitaw. Mag-ingat ka! Jix, gising ka na. 3 buwan kang walang malay. Sa wakas, gising ka na. Pagkatapos kang tamaan ni Ella Lewis, nahatulan siya ng premeditadong pagpatay at sinentensyahan ng 10 taon. Johnson. Paano si Willow Johnson? Pagkatapos ng aksidente, nanatili siyang walang malay. Siya at si Ethan dumalaw sa iyo ng 1 beses, pagkatapos ay naglakbay sa buong mundo para sa kanilang honeymoon. Malapit na silang bumalik. Kaya ang muling pagsilang ay panaginip lang. Ang mga masasayang sandaling iyon ay mga ilusyon. Mahal pa rin ako ni Shutong, ilusyon din iyon. Kailangan ko siyang makita. Shu, bakit may kapatid akong tulad mo? Alam mo ba, paralisado ang iyong mga binti at hindi ka na makakalakad muli? Kailangan ko siyang makita. Noong mahal ka niya, hindi mo siya pinahalagahan. Ano ang makakamit mo sa pagkikita sa kanya ngayon? Anong silbi ng pagsisisi mo? Pero kailangan ko pa rin siyang makita. Ikaw, See ya. tatawagan ko siya ngayon. Tandaan mo, ito na ang huling pagkakataon. Naunawaan. Tong, tapos na ang honeymoon mo? Pumunta ako para makita siya. Sa huling pagkakataon. Ate, binisita mo ako. Sobrang saya ko. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lahat ngayon. Aalis ako ng bansa, kasama si Ethan. Maninirahan ako sa ibang bansa at hindi na babalik. Ate, mali ako. Pasensya na. Oliver Dixon, binitawan na kita. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Hindi matiis na sakit. Noong nasa club tayo, nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko rin ang parehong sakit. Pero ngayon, malaya na ako, manhid na ako. Lahat ng sakit ay nawawala sa paglipas ng panahon. Mabuhay ka ng maayos mula ngayon. Hinding-hindi ko ito bibitawan. Kung napagtanto ko lang ng mas maaga na mahal kita, baka hindi kita nawala. Pero walang tao ang maghihintay magpakailanman. Oliver Dixon, mabuhay ka sa kasalukuyan. Huwag mong baliwalain ang pag-ibig. Ate. 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 Ate.